magbasa po ng salita ng Diyos at tayo po patuloy na wala po tayong ibang gagawin kundi ilalapit lang natin sa Panginoon yung ating tenga at yung ating mga puso. May puso po bang lahat? Amen. Praise God. So tayo po muna ay manalangin. Panginoon, minsan pa sa umagang ito, hayaan mo po na mahayag ka sa aming kalagitnaan ngayon. Dalangin ko po, O Diyos, na kami ay patuloy mong puspusin ng iyong espiritu, puspusin mo kami ng iyong presensya, at puspusin mo kami ng iyong karunungan. Sapagkat, sabi mo nga sa iyong mga salita, kung kami ay kulang sa karunungan, humingi kami sa iyo at sapagkat masagana ka kong magbigay. Lord, minsan pa sa pagkakataong ito, hayaan mo, Panginoon, na maparangalan ka namin sa aming pakikinig, sa pagtanggap namin ng mga revelasyon na ibinigay mo sa lingkod mo. Pagpalain mo po ito, maging kalakasan namin, maging kalayaan namin sa lahat na aming mga sitwasyon na mayroon kami ngayon. Patuloy mo, O Diyos, na silyuhan ng iyong makapangyarihang dugo ang lahat na bahagi ng lugar na ito, mula sa unahan, sa likuran, sa kanan, sa kaliwa, sa labas, sa kapaligiran, O Diyos, patuloy mong lukuban ang iyong banal na dugo, sapagkat sabi mo nga sa iyong mga salita, ang nasa mga kamay mo, walang sino mang makakaagaw nito, maliban nito ay kalooban mo. Lord, aming sinasaway, inaalis na ng bisa at kapangyarihan, anumang mga espiritu ng ingay sa aming paligid in the name of Jesus. Come out in Jesus' name. Lord, sa halip, yung kanilang pandinig, ibaling mo sa pakikinig in the name of Jesus. Nang sila man din ay sakaling maligtas sa pamamagitan ng pakikinig ng iyong mga salita. Salamat po, Diyos, sa pagkakataong ito. Marapat lamang ni kay aming pasalamatan, parangalan, luwalhatin ng iyong dakilang pangalan sa tanging pangalan ni Jesus. Lahat na anak ng Diyos ay magsabi po ng Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. So ating pong lilimiin ngayon ang salita ng Diyos na kung saan ito ay ating pong pinamagatang preparing our heart for the judgment. Amen. So, alam niyo po ba, sa ating pong kapanahunan ngayon, napapanahon po ang mga mensahe ng Panginoon. Ito po ay hindi para tayo ay takutin, bagkos tayo ay paalalahanan, magkaroon tayo ng awareness for the future na mangyayari sa ating buhay. Sapagkat hindi naman lingid po sa ating lahat na tayong lahat ay pangsamantala lamang dito sa lupa na ating kinatatayuan at sa ating kinatitirahan. Amen po. So, higit nating paghandaan yung ating kinabukasan spiritually, sapagkat yung mga literal na bagay ay pansamantala, kahit saan ka man naroon ngayon, ano man ang iyong kinalalagyan, ano mang mayroon ka, iyan ang lahat ay mapaparam. Amen po ba? Pero yung ating mga kaluluwa, mahalaga po yan sa harapan ng Diyos. So, kailangan nating makinig, limiin ang mensahe ng Panginoon, upang tayo ay matuto. Amen po? Nawa ay tayong lahat ay mayroong makitang malalim na aral sa revelasyon ngayon sa atin ng Diyos na buhay. So paano ba natin inihahanda ang ating mga puso sa pagdating ng paghuhukom? Amen po ba? Hindi lingid sa ating lahat na lahat tayo ay haharap sa hukuman ng Diyos. Amen po ba? That's why nandito tayo ngayon sa aklat ni Sipanea. Yan. Kung mayroon kayong mga Biblia, kayo po ay makipagbukas sa akin sa aklat ng Sipanias sa Tagalog or Sipanea. Makita po natin diyan sa chapter 2 verses 1 hanggang 3. Ang sabi po diyan, chapter 2 verses 2 hanggang 3. Ang sabi dito, magtipon-tipon kayo at magpulong, bansang walang hiya. Bago kayo ipadpad na gaya ng ipang itinangay ng hangin, bago ninyo lasapin ang matinding galit ni Yahweh, bago dumating sa inyo ang araw ng kanyang puot, manumbalik kayo kay Yahweh, kayong mapagpakumbaba, kayong sumusunod sa kanyang kautusan, gawin ninyo ang tama, at kayo'y magpakumbaba kay Yahweh, baka sakaling kayo'y makaligtas sa parusa sa araw na iyon. Sa pagpalain po tayong lahat sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Alam niyo po ba, ito po ay panawagan upang tayo ay manumbalik.
Amen, hello. Ito ay panawagan upang tayo'y mangagsisi. Amen po ba? Hello. So, hindi lingid sa ating lahat at dapat na tayong mabuksan na hindi lahat na nakaupo dyan ay ang puso ay nasa Panginoon. So, we need to turn our hearts unto God. Amen po ba? Hindi lahat na naririto sa loob ng simbahan ay lahat nakapokus sa Diyos. Ang iba sa atin ay backslider in heart. Amen po ba? Pag sinabing backslider in heart, kapag backslider ka, hindi mo yan mahahalata. Amen po ba? Makikita mo na lang, nawawalan ka ng gana sa pakikinig. Nagkakaroon ka ng pagkainip. Ay, ang tagal-tagal naman ni Pastor mangaral. Inip na ako, nangangati na ang paa ko para lumabas. Amen? Ayan po ang tinatawag na backslider in heart. Kaya lagi niyong tatandaan, tingnan yung inyong mga katabi ngayon. Nakapokus po ba sa pakikinig? Amen. So alam niyo po, ang mga backslider in heart, yan po ang nagmamando para ikilos nila ang kanilang katawan. Yan din ang puso din ang nagmamando sa kanila para mawalan sila ng gana sa pakikipag-fellowship. Amen po ba? Yung ba nga, katatapos lang ng gawain, gustong-gusto nang umuwi. Amen. Gusto nang lumabas, ayaw makisalamuha. Pero lagi nating tatandaan, walang mananampalataya na nag-iisa. At hindi mo kayang mag-isa. Sa tingin mo lang kaya mo, pero ang katotohanan, walang mananampalataya kay Kristo na mag-isa. Sapagkat sa pagsasama-sama, dito tayo pinalalakas. Hindi natin namamalayan yung kawalan natin ng gana, kawalan natin ng gana sa pakipag-usap, bibigyan tayo ng gana ng Panginoon na makipag-usap sapagkat yun yung kalakasan natin. Amen po ba? Subukan nyo na lang. Subukan nyo, sino dito yung nagpaparikit ng apoy? Ang apoy ba, rumidingas ba yan kapag nag-iisa lang ang uling? Hindi. So, kailangan kumpol-kumpol. Kaya huwag niyong kainipan yung pagkukumpol-kumpol ninyo or doon sa fellowship yung ating groupings. Hello, are you there? Are you with me? Amen. So, siguro mga inaantok pa sila. Praise God. So, lagi nating tatandaan, ito po ay panawagan sa atin upang magsisi tayo. It is a plea for repentance. So ano ba yung dapat nating ipaghanda? Paano ba natin ihahanda yung ating sarili? Totoo po yun. Ano ba yung dapat nating paghandaan doon sa mga newly believer o yung mga bago pa lang, hindi pa nila alam bakit ba sila naghahanda? Bakit ba ganito pinaghahanda tayo? Ano ba yung pinaghahandaan? Eto, babasahin ko sa inyo kung bakit pinaghahanda tayo ng Panginoon sa pamamagitan ni propetisa si Pania. Kung diyan sa verse, sa chapter 1, ibibigay ko sa inyo kung bakit kayo pinaghahanda ng Panginoon sa darating na paghuhukom. Babasahin ko po sa inyo. I can take time to read this para sa congregation. Ang aklat po ni si Pania, ito po ay pinangaral ito ni si Pania doon sa panahon na kung saan huling bahagi na ng ikapitong siglo or 7th century BC. Pag sinabing BC, before Christ, so wala pa si Kristo noon. Maaring ito'y nangyari 10 taon bago mawa ang mga bagong pangrelihiyon ni Haring Hosias noong taong 62 BC. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga paksang madalas na ipinapahayag ng mga propeta, gaya ng bantang kapahamakan at pagkawasak ng Huda bilang parusa sa kanyang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Parurusahan din ni Yahweh ang ibang bansa, bagaman ang Jerusalem ay mapapahamak, ibabalik ito sa dating kalagayan pagdating ng panahon at titirhan ng mga taong mapagpakumbaba at mabuti. Lagi nating titingnan doon, yung mapagpakumbaba at mabuti ng mga tao, sila lamang ito. Yung sabi ng Panginoon, manatili tayo sa ating mga kinalalagyan. Ang sabi dito, sa laman ng chapter 1 ng si Panias, wawasakin ko ang lahat ng bagay. Ito yung dahilan kung bakit pinaghahanda tayo ng Panginoon, lalo na yung mga puso natin.
Wawasakin ko ang lahat ng bagay sa balat ng lupa, sabi ni Yahweh. Pupuksain ko ang lahat ng tao at hayop, papatayin ko ang mga ibon at saimpapawid at ang mga isda sa dagat. Ibabagsak ko ang masasama, lilipulin ko ang sangkatauhan sa balat ng lupa, sabi ni Yahweh. Paparusahan ko ang lahat ng mamamayan ng Huda ng Jerusalem. Wawasakin ko rin sa dakong ito ang mga nalalabing bakas ng pagsamba kay Baal at lubusan ng malilimutan ang mga paring naglilingkod sa mga Diyos-Diyusan. Kabilang dito ang mga umaakyat sa kanilang bubungan upang sumamba sa araw at buwan at sa mga bituin. Ang mga taong kunway nanunumpa sa pangalan ni Yahweh, yung mga namamanata dyan, maggising-gising kayo. Ngunit sa pangalan naman pala ni Melcom. Silang mga tumatalikod na sa paglilingkod kay Yahweh at hindi na humihingi ng patnubay sa Kanya. Ito yung mga backslider. Tumahimik kayo sa harapan ng Panginoong Yahweh sapagkat malapit nang dumating ang araw ni Yahweh. Inihanda na niya ang kanyang bayan upang ialay at inaanyayahan niya ang kanyang mga panauhin upang wasakin ang Huda. Sa araw na iyon, sasabihin ni Yahweh, parurusahan ko ang mga pinuno at ang mga anak ng hari, gayon din ang lahat ng tumutulad sa pananamit ng mga dayuhan. Paparusahan ko rin ang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. Gayon din ang mga magnanakaw at pumapatay upang may mailagay lamang sa bahay ng kanilang Panginoon. O yung mga magnanakaw. Sinabi rin ni Yahweh, sa araw na iyon, maririnig ang malakas na pagtangis ng mga tao sa pintuang tinatawag na isda. Mga panaghoy mula sa bagong bahagi ng lungsod at malalakas na ingay dahil sa pagguho ng mga gusali sa mga burol. Tumangis kayo, mga nahihiran at mamababang lugar na lungsod. Patay ng lahat ang mga mangangalakal. Ang mga nagtitimbang ng pilak ay wala na. Lahat, mga negosyante, mamamatay lahat. Amen po ba? Sa panahong iyon ay gagamit ako ng ilawan upang halughugin ang Jerusalem. Paparusahan ko ang mga taong labis na nagtitiwala sa sarili at nagsasabing si Yahweh ay walang gagawin para sa ating ikabubuti o ikasasama. Amen. Hello. Nandyan pa po ba kayo? Sasamsamin ang kanilang kayamanan at sisirain ang kanilang mga bahay. Magtatayo sila ng mga bahay ngunit hindi nila ito matitirahan. Magtatanim sila ng mga ubas, ngunit hindi sila magkakatikim ng alak nito. Malapit na ang dakilang araw ni Yahweh at ito'y mabilis na dumarating. Kapaitan ang dulot ng araw na iyon, maging ang matatapang ay iiyak ng malakas. Iyon ay araw ng puot, ligalig at dalamhati, araw ng pagkasira at pagkawasak, araw ng kadiliman at kalungkutan, araw ng maitim at makakapal na ulap, araw ng pagtunog ng trumpeta at sigawan ng mga sumasalakay sa mga napapaderang lunsod at nagtataasang tore. Padadalhan ko ng matinding kalungkutan ang mga tao. Lalakad sila na parang bulag sapagkat nagkasala sila liban kay Yahweh. Mabubuhos na parang tubig ang kanilang dugo at mangangalat ang kanilang bangkay na parang basura. Hindi sila maililigtas ng kanilang pilak o ginto sa araw ng puot ni Yahweh. Matutupok sa apoy ng kanyang mapanibughuing puot ang buong daigdig sapagkat bigla niyang wawasakin ang lahat ng naninirahan sa lupa. Ito yung naging dahilan sa propesiya ni propetisa si Panaya kung bakit tayo pinaghahanda sa pagdating ng paghuhukom. Amen po ba? Hello? So ano ba yung dapat nating gawin? Paano ba natin inihahanda yung ating puso sa pagdating ng paghuhukom na iyan? Amen po ba? Alam niyo po ba, wala nang saysay kahit na kumikita tayo ng malaki,
kahit na maganda yung takbo ng negosyo natin, kahit na maganda yung takbo ng mga karir natin, mababaling wala lahat iyan. Kasi walang ititira si Yahweh. Amen. Wala siyang ititira. Maliban na lamang kapag ikay nanatili sa kalagayan mo na kahit ikaw ay pinagyaman na ng Diyos, mayroon ng ari-arian, may malaking bahay, mawawala yung bahay mo, mawawala yung ari-arian mo, pero ikay mananatiling buhay. Amen po ba? Preparing our heart for the judgment. Amen po? So ano ang gagawin? Sabi ni Sipania, you must turn to the Lord, all you humble people of the land, who obey His commands, do what is right, and humble yourself before the Lord. Perhaps you will escape punishment on the day when the Lord show His anger. So sabi ni Sipania, sa pamamagitan ni Propetisa Sipania, magbalik loob kayo sa ating Panginoon. Lahat ng mga mapagpakumbaba, lahat ng mga nakatira sa kalupaan, lahat ng mga sumusunod sa utos ng Diyos, lahat ng mga gumagawa ng mabuti, kailangan manatiling mapagpakumbaba kayo sa harapan ng Diyos. Baka sakali, sabi ni Sipania sa kanyang propesiya, perhaps baka sakali na tayo'y makaligtas sa parusa sa araw na yaon, sa ipapakitang galit ng ating Panginoon. Amen? Hello. Kaya ano ang sabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Ezekiel? Sabi ni Ezekiel sa kanyang mga salita sa 36 verse 26, I will give you a new heart. Ito yung paraan upang makapaghanda tayo sa ating puso para sa darating na ito na paghuhukom. Sabi ni Ezekiel 36:26, I will give you a new heart and a new mind. I will take away your stubborn heart of stone and give you an obedient heart. Number one na pinapagawa sa atin is that bibigyan tayo ng Panginoon bagong puso at bagong espiritu. Ang masuhayin nating puso ay gagawin niyang pusong masunurin. Amen? The question is, kumusta po ang ating mga puso ngayon? Lahat po ba may puso? Ako may puso. Sila lahat may puso. Kayo may puso ba? Ang tanong, kumusta ang puso natin ngayon? Amen? Hello? Ang malaman ang kalagayan ng ating mga puso ay napakahalaga. Napakahalaga po na malaman natin kung ano ang kalalagayan ng puso natin. Because it says that in our revelation that we must prepare our heart for the day of judgment. Ihanda natin yung puso natin. Kasi kapag may problema ang puso natin, damay yung ating katawan, pati yung ating isipan. Konektado yan. Kapag may problema ang puso mo, kung ano yung idikta ng isip mo, gagalaw yung katawan mo. Are we getting it? Amen. So, ang ating puso ay siyang pinagmulan ng ating buhay. Naniwala po ba kayo doon? As Proverbs 4:23 says that, be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Sabi sa Tagalog, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Ingatan natin ang puso natin, sapagkat diyan nagmumula yung ating mga buhay. Amen po ba? Kapag nagkaroon tayo ng problema, apektado yung puso natin. Kapag nagkaroon kayo ng tampo kay pastor, apektado yung puso natin. Amen po ba? Yung puso niya apektado kapag nagtampo kayo sa mga lingkod ng Diyos. Kaya ano ang sabi ng isip? Hindi ako sisimba ngayon. Sabi ng katawan, sige, mahiga tayo, matulog na lang tayo. Yan ang problema ng mga backsliding in heart. Minsan hindi halata pag kinumusta natin, how are you today? Yes, I'm okay. Malakas. Hello? Tinitiyak nito ang buhay upang mabuhay tayo. Amen?
Kapag ang ating puso ay naapektuhan, ang lahat ng bagay sa ating paligid ay nadadamay. Tama po ba? Tayo ay nagdusa ng marami sa ating mga buhay, ngunit ang ating Diyos ay mahabagin. Sa kabila ng mayroon tayong mga pinagdadaanan, tapat pa rin ang Diyos. Kaya nangako siya sa atin na babaguhin niya ang ating mga puso kapag tayo ay buong pusong magtitiwala sa Kanya. Kaya yun yung number 1 na sinasabi ng kasulatan. Ihanda natin puso. Bakit puso yung pinahanda sa atin? Dahil damay ang lahat na bahagi ng ating katawan. Kapag ang puso may problema sa atin, kapag ang puso mo may problema, biglang dumating ang Panginoon, kawawa ka. Kaya nga sabi, yung mga mapagpakumbaba, manatiling mapagpakumbaba. Yung mga sumusunod sa utos ng Diyos, manatili kayong sumunod at manatili kayong mapagpakumbaba. Amen? Lagi inuulit, be humbled. Perhaps you will be escaped for the judgment when the Lord show His eager. Amen? Kaya manatili kayo doon yung mga humble dyan. May mga humble ba dyan? So wag tayong mahiya na aminin kapag humble naman talaga tayo. Pero kapag hindi humble, brosko ako. Sino ang lalaban sa akin? Yang mga taong yan, sila ito na makakaranas ng puot ng Diyos. Amen po ba? Hello? Dapat nating malaman na pinatawad na tayo ng Diyos at binigyan niya na tayo ng bagong puso at bagong espiritu. Nung tinanggap natin si Kristo, dapat mong maintindihan niya na pinatawad ka na niya. Amen po ba? Dapat natin niya na maintindihan, pinatawad na tayo ng Panginoon at yung espiritu na nananahan sa atin ay bago na itong espiritu na ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya dapat ingatan natin yung puso natin sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay dito nakatira. Diba? Sabi nga sa values kaninang umaga, ingatan natin yung ating mga templo. Ito yon yung puso natin. Kasi ang hirap na gumalaw kapag may problema ang ating mga puso. Kapag may problema ang puso mo, nahalata sa mukha. Tingnan mo ang katabi mo ngayon. Yung iba, ang haba. Yung iba naman. At yung iba naman, ngiting-ngiti. Yan siguro walang mga problema ang puso. Amen? Kahit na hindi pa tayo nag-aalmusal, pero pinag-aalmusal tayo ng Panginoon ng masarap na putahe. Amen po ba? Praise the Lord. Hallelujah. Mabuti ba ang Diyos? Tanggapin man natin o hindi, unang iba, basta alam natin ang Diyos ay ganap na tinanggap na tayo. Kahit sabihin mo pa, hindi ako tinatanggap ng biyenan ko, pero nagsisika at may Kristo ka sa puso, yung biyenan mo, walang Kristo. Wala kang pakialam doon. Basta tanggap ka ni Kristo. Amen po ba? Hello, hallelujah. Alam natin ang Diyos ay ganap na tinatanggap tayo, minahal at pinatawad. So, make sure na pinatawad na tayo ng Panginoon. At kapag tayo pinatawad na ng Diyos, huwag na nating balikan yung mga bagay na inilapit na natin sa Panginoon. Amen po ba? Habang naunawaan natin ang kanyang kapatawaran, makikita natin ang ating puso ay nababago na. Lumalaki na. Amen. Paano mo malaman na pinatawad ka na ng Diyos? Kasi yung mga gawi mo, naiiba na. Dati tayo pala mura, pero ngayon never na tayo mapakinggan ng mura. Sino dito yung nagmumura pa? Sabi nga, kapag minura mo, kapag nagmura ka, minumura mo, magulang mo. Amen po ba? At ibabalik yan sa'yo, lalo na yung mayroong mga anak. Amen, hello? Ang kapatawaran ay pagtanggap ng hindi para sa atin. Walang kasalanan na malaki na hindi kayang patawarin ng Diyos. Amen po ba? At wala ding sugat na malalim na hindi niya kayang gamutin. Kaya yung mga puso natin malimit, nakakaranas yan ng wounds. Amen po ba? Pero lagi nating tatandaan, wala daw na sugat na malalim na hindi kayang gamutin ng Diyos. Sabi diyan sa Marcos chapter 3 verse 28, I assure you that people can be forgiven all their sins in all the evil things they may say. So tandaan ninyo ito,
maaring patawarin ang tao sa lahat ng kanyang kasalanan at paglalapastangan. So ang tanging kasalanan lamang na hindi mapapatawad ng Diyos ay ang kasalanan na hindi natin inalalapit sa Kanya. Kaya kapag mayroon kayong mga kasalanan na nililihim, maliban na ilapit nyo yan sa Panginoon, hindi kayo patatawarin ng Diyos. So sayang. So hindi natin may prepare yung heart natin for the judgment. Hindi natin may prepare yung ating mga puso kapag sa pagdating ng Panginoon. Dapat sa panahon na yan, yung puso natin adjust na. Binago na ng Diyos, binago ng puso, may bago ng Espiritu. Amen po. So sabi nga, ang tangi, sabi dito, kaya idulog natin ang ating mga pusong sugatan sa Kanya, sapagkat siya lamang ang tanging makapagbibigay sa atin ng bagong puso. Walang iba. Diba, literally tayo, kapag nasugatan yung puso natin, hinahanap natin sa ibang tao para mapalitan yung puso nating sugatan, para mabuo muli. Literal yun. It's normal naman, di ba? Normal na yan sa mga tao. Kapag ang isang tao nabibigo, automatic maghahanap ng iba. Amen po? Kasi baka sakali na matsumpungan niya sa taong nahanap niya yung puso na sugat na iniwan sa kanya ng kanyang nakaraan. Amen po ba? Pero spiritually, ang Diyos lamang ang makapagbibigay sa atin ng pagbabago ng puso. So wala tayong magagawa, kundi ang Diyos talaga ang dapat na magbigay sa atin. Patawarin natin ang iba upang alisin sa atin ng Diyos ang matigas at masuhaying puso. Yun, alam niyo po ba, minsan hindi natin ito na nakikita. Hindi natin na nalalaman. Pagdating ng oras, akala natin yung kasalanan na inihingi na natin sa Panginoon, akala natin okay na yun. Amen? Pero nangangailangan yun ng kapatawaran. Minsan sinasabi na, ay okay na, napatawad ko na siya. Siya na nagkaroon ng kasalanan. Pero hindi po totoo yun, sapagkat sabi nga, we are forgiven so that we can forgive others. So hindi tayo patatawarin ng Diyos kung hindi tayo marunong magpatawad sa ating kapwa. Amen. Naranasan nyo ba yan? Baka mamaya, ang sarap ng ngiti natin. Ang sarap ng upo natin dyan. Pero hindi pala natin napapatawad yung ating mga mahal sa buhay. Yung ating mga kamag-anak, yung ating mga kaibigan, yung mga nagbigay, nag-create ng sama ng loob sa atin. Amen po ba? Are we getting it? Yan, saya-saya mo, akala mo okay ka na. Pero mayroon palang tao na hindi mo pa napapatawad ngayon. Hello? Are you with me? Marami sa atin na sinasabing ito'y hindi patas, umadaya ang pangyayaring ito. Bakit? Tama tayo, pero ang pagpapatawad ay hindi makatarungan. Hindi makatarungan na pinatawad ka na ng Diyos at hindi rin makatarungan na patawarin mo ang iba. Ngunit, hindi ibinigay ng Diyos kung ano ang nararapat sa atin, kundi ibinigay niya kung ano ang ating kailangan. So, ibig sabihin, kahit nasabihin pa, hindi makatarungan yun, hindi ko kaya siyang patawarin, kasi ang laki ng inilikha niyang sakit sa akin. Hanggang ngayon, naaalala ko pa. Pero lagi nating tatandaan, sabi nga, hindi ibinigay ng Diyos kung ano yung nararapat. Kasi sabi natin, tama na, sabi nga, tama tayo na hindi makatarungan ang Diyos sa pagpapatawad sa atin. Pero ang ibinigay sa atin ng Panginoon ay yung nararapat sa atin. Ano ba yung nararapat? Magpatawad ka. Hello? Amen. Hello? Magpatawad tayo. Sa Bible, sinabi dito na ang Diyos ay makatarungan. And the day comes na aayusin niya ang lahat. Amen? Darating ang panahon, kahit iwasan natin ang mapatawad ang isang tao, darating ang panahon, aayusin niya ng Diyos para sa atin. So now, hayaan natin na ang Diyos ay umupo sa ating mga puso ng kanyang kapayapaan at biyaya. Amen? Hayaan natin, kasi alam niyo po, kung wala po yung peace of mind na binibigay sa atin ng Panginoon, we can never forgive others. Kasi naalala mo, yun, ang sakit-sakit ng binigay sa akin, buong buhay ko, simula na nakilala ko siya, sobrang sakit na idinulot niya sa akin, hanggang ngayon naalala ko pa.
Sabi nga, yung iba nga, alam niyo po ba, nakaka-relate ba kayo dito? Yung iba, pag nakikita doon sa mga mag-asawa na nasinira ng demonyo, kapag nakikita ng asawa, babae, o lalaki man, pag nakikita niya yung anak niya, lalong tumitindi yung galit niya doon sa kanyang asawa. Ay, naalala ko na naman, lumayo-layo ka nga dyan sa harapan ko. Minsan ganun tayo. Pero alam niyo po ba, hindi po maganda pa na yung ganun. Akala ko rin okay na. Akala ko din noong panahon na wala na, hindi pa ako lumalim sa relasyon ko sa Panginoon. Akala ko, okay na yan. Pag sinabi, magpatawad, yes Lord, pinapatawad ko na siya. Pero nung nakita ko na yung tao, nag-iba na yung mood ko. Ay, hindi pa totoo na napatawad mo siya. Amen. Ang totoo na napatawad na natin yung ating nagbigay sa atin ng sama ng loob. Pag nakita mo siya, as in patay ka na. As in dead man mo na siya, parang hindi mo na nararamdaman yung sakit na inilikha niya sa'yo. Yun yung totoong forgiveness na ginawad sa atin ng Diyos. Amen? Hello? Hello? Nandyan pa po ba tayo? So hayaan natin na ang Diyos ang umupo sa atin. Sabi nga dyan sa Romans 12:19, never take revenge. So wag daw po tayo wag kayong maghiganti. Ipaubaya ninyo iyon sa Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, sabi ng Panginoon. So the truth is that yung pagpapatawad ay hindi para sa iba, kundi para sa atin. So yun yung pinakakatotohanan doon. Ang akala nila, kapag tayo nagdesisyon ng pagpapatawad ng isang tao, parang yan hinahalin tulad sa isang nasa kulungan. Mayroong nakalaya. Ang akala natin, ang nakalaya, yung pinatawad natin. Makinig kayo, baka mamaya ganito yung nararamdaman nyo, ay pinatawad ko na siya. Nakalaya na siya. Pero ang katotohanan doon yun, yung nakalaya, hindi yung taong pinatawad mo, kundi ikaw mismo na nagpatawad, nakalaya ka sa pagkakulong sa galit mo sa Kanya. Amen. Nakukuha po ba natin? Ang akala, nakalaya na yan, okay na yan, pinatawad ko na yan. Pero tayo, hindi pa pala tayo nakakalaya, hindi pa natin napapatawad yung sarili natin. Amen. Hindi tayo ang nagdurusa kapag ipinili natin ang hindi magpatawad. Low. Ngunit kapag tayo ay nagpatawad, pinapalaya ng Diyos ang ating mga puso mula sa galit, kapighatian, sama ng loob at sakit na nagbilanggo sa atin. So, repentance is very important. Repentance and forgiveness. Ito yung mga susi upang maipaghanda natin ang puso natin sa pagharap natin sa harapan ng Diyos. Kaya nga, yung mga sakit, hinahabol natin. Pinapatanggap natin. Bakit? Kasi yun yung paraan Yun yung kaparaanan para ma-prepared natin na siya man din ay makaharap sa Panginoon na walang kapintasan. Ang Diyos ang magiging ganap sa Kanya. Pagiging ganapin siya ng Panginoon sa pagharap niya sa Diyos. Ngayon, kapag mayroong kasalanan, tayo na hindi na ilalapit sa Panginoon, sayang yung ating mga inuupo dyan, sayang yung ating paglapit sa Panginoon na tinatago natin, na sinasabi natin na nakapagpatawad na tayo, pero hindi pa pala. Isang palatandaan na pinatawad na tayo ng Diyos ay yung makakaharap natin yung ating mga nakakaaway at hindi na bumabago yung mood natin. Amen. Hello. Praise God. Hallelujah. Mabuti po ba ang Diyos? Bakit may mga taong nahihirapan magpatawad? Bakit nga ba? Kung may isang taong need mong patawarin, I believe there is no one but you. Lagi nating tatandaan. Ang iba, hirap na hirap silang mag-forgive. Pero sabi nga, kung mayroon mang isang tao na kailangan mong patawarin, walang iba ito kundi yung iyong sarili mismo. Amen? Minsan sinasabi, Lord, forgive me for I have sinned as I forgive those who sins against me. Kaya una-una natin pinapatawa dapat yung sarili natin. Unang tao na dapat nating patawarin yung sarili natin. Para makahulagpos tayo, para mawala tayo doon sa pagkagalit, sa pagkapuot. Amen? Nang sa ganun,
doon mo mararamdaman na patawad ka na ng Diyos kasi pinatawad mo na yung sarili mo. Minsan, ang sarili natin ay napakahirap patawarin. Hindi marunong makalimot sa mga nakaraan. Tama po ba? Kapag ganito tayo, hirap tayong magtiwala sa kapwa. Lalo na, nahirapan tayong magtiwala sa Diyos. Kasi sa atin nga lang, hindi tayo naniniwala eh. Sa tao nga lang na gusto nating patawarin, na gusto ng Diyos na patawarin natin, na wala tayong tiwala. Pag pinatawad mo yan, uulit na naman yan. Pabalik-balik na lang. Di ba ganun na yung mga linya natin? Pero sabi ng Panginoon, kung mayroon mang isang tao na dapat kang patawarin, una, sarili mo. Sarili natin. Nang sa ganun, makaalis tayo doon sa tanikala ng galit. Na pag nakita mo na yung tao na kinagagalitan mo, hindi na mag-iiba yung mood mo. Amen? Hello? Kaya minsan sa mga mag-asawa, minsan ang hirap sa counseling. Kasi minsan yung one-sided lang, yung kapag babae yung una mong nakausap, kasi ang dami niyang kasalanan na ginawa sa akin, paulit-ulit na lang. Paano ko siya patatawarin? Amen? Kapag sinabi mo na magpatawad, hindi niya magagawa yun. Pero kapag nagpaubaya itong female na kinakaunsil mo at na nagpatawad siya, una yung sarili niya. Nakikita niya na dapat patawarin yung kanyang partner. Pero hindi niya nakikita yung sarili niya na dapat ding patawarin. Na una dapat na ihingi sa Panginoon ng kapatawaran yung kanyang sarili. Nang sa ganon, pag hinarap niya yung kanyang asawa, hindi niya na makikita yung mga negative na impact ng ginawa sa kanya. Kundi makikita niya na yung katotohanan na sila pala ay pinag-isa ng Diyos. Amen? Kaya alam niyo po ba, doon po sa mga ginagamit ng Panginoon, lalo na doon sa ating mga life group na pinupuntahan, ang hirap po magpayo. Lalo na kapag ikaw mismo, hindi mo pinapamuhay yung ipinapayo mo. Amen? Lalo na po when it comes to counseling, about the relationship in the house, relationship of the family, relationship of the couples. Napakahirap. Huwag po tayong maging one-sided. Ay, ito kasi babae din ako eh, ganyan din ako. No. Babae ka. Halimbawa, ako yung counselor, I have the authority na sabihin ko yung katotohanan kahit na masaktan yung kinakaunsil ko. Yun yung totoo eh. Huwag mong tingnan yung impact ng ginawa sa'yo, ng asawa mo, kundi tingnan mo rin yung sarili mo. Kasi di ba sabi nga, kung mayroong isang tao na dapat mong unahin na patawarin mo lang iba, kundi sarili mo mismo. Nang sa ganon, humupa yung galit sa'yo. Humupa yung kalungkutan na nilikha ng asawa mo sa'yo. Pagharap mo sa asawa mo, nakangiti na siya sa'yo, nakangiti ka na rin. Bakit? Nakalaya ka na doon sa tanikala ng galit, ng puot, ng hinanakit, ng tampo. Amen? Hello? Siguro pag kayo ba'y nag-aaway, naghingi ba kayo ng sorry sa Lord? Minsan, ako nga dati, sinasabi ko, hindi ka pang humihingi ng tawad sa akin eh. Gusto ko siya yung unang humihingi ng tawad, pero hindi ako nahingi ng tawad. When I understand the word of God, Lord, patawad po kasi nagka-problema yung puso ko, nagkaroon ako ng negative impact sa husband ko. So, ganun ako ngayon. Kaya kapag may pinagtampuhan kami, pagharap namin sa isa't isa, nakangiti na kami sa isa't isa. Kasi ako nakalayaan ako doon sa tampo ko. Dapat ganun tayo sa ating mga pamilya. Kasi dati ganun, it takes 4 days bago mapanauling muli. Minsan hindi pa nga, uulitin na naman, nandiyan na naman. Ganun ba tayo? May nakuha ba kayong punto? Yan. So, una nating i-forgive yung sarili natin para tayo makalaya doon sa ating mga hinanakit, mga tampo, kasi hindi yan nawawala. Para pag hinarap mo yung mister mo o asawa mong babae, pag nakangiti na parehas kayo at napangiti ka na rin, that means you are forgiven. Baka kung ano namang iniisip nyo. Hallelujah! Palapakan nga po natin ang Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Amen. As Proverbs 23 says, so sabi dito, minsan sa sarili natin, napakahirap patawarin, hindi marunong makalimot sa mga nakaraan. Kapag ganito tayo, hirap na magtiwala, apektado ang ating puso kung sino tayo ngayon. Ayan, kung sino tayo ngayon. Di ba kapag apektado ang puso mo, na
lumalabas kung sino ka. Kapag may problema ang puso mo, nakikita na nagagalit ka. Nakikita na nakasimangot ka. Look at your seatmates. Nakikita na hindi ka nakangiti. Nakikita na ikaw ay may problema. Kaya imbis na yung masayahin mo nga mukha, nagiging malungkutin. Mayroon pang mga pagkakataon na ang tingin sa atin, ng kapwa natin, kapag may problema yung puso natin, ang itim-itim natin. Tingnan mo ang katabi mo. Hello? Sabi po sa Kawikaan, chapter 23, verse 7. So ito pong limbag ng Biblia ay mga sinauna pang Biblia. Ang sabi dito, what he thinks is, sabi sa ibang salin, what the man thinks, so he is. Ang sabi dito, what he thinks is, what he really is. Pero ang sabi diyan, kung ano daw po yung iniisip natin, tayo yon. Amen. So God, if God forgive us, we need to forgive also. Kung dapat tayo, pinatawad na ng Panginoon, dapat din tayong magpatawad na. Amen. So wag na tayo magtanim ng galit. Kung magalit man tayo, ay pansamantala na lamang. Hindi na yung naaabutan pa ng 4 na araw na napapanisan pa kayo ng pagkain kasi hindi kayo magkasalo sa pagkain. Amen po ba? Tayo ay hindi na nakakahigit sa Diyos. Amen? Para hindi natin mapatawad yung ating mga sarili. Hallelujah. Tayo, sabi dito, repentance bring us healing to our image and it brings transformation in our heart for us to obey His will. So sabi dito, yung pagsisisi, ito yung magdadala sa atin sa kagalingan. Ito rin yung magdadala ng ating mga imahen, magdadala sa atin ng pagbabago sa ating puso para makasunod tayo sa kalooban ng Diyos. Kapag hindi bago ang puso ng isang tao, hindi siya makakasunod sa kalooban ng Diyos. Tandaan po natin yan. Kapag hindi binago ng Panginoon ang puso natin, hindi siya makakasunod. Sabi ko nga sa inyo, kapag ang puso naapektuhan, pati isip, pati katawan ay damay. Kaya kapag ang puso may problema, kung ano yung idikta ng isip, yun yung gagawin ng katawan. May problema yung puso. Kapag sinabi na, kapag ang puso mo may problema, paano maramdaman na may problema ang puso? Let's say, natitisod ako sa pagbibigay. Dahil natitisod ka sa pagbibigay, maiisip mo ngayon, hindi ako magbibigay. Ngayon, yun na yung kaisipan mo. Yun din yung i-action, yun din yung gagawin ng katawan mo. Hindi talaga kikilos yung kamay mo para ihanda yung para sa Diyos dahil yung isip mo nagsasabi na hindi ka magbibigay dahil may problema na yung puso mo. Nakukuha ba? Mahirap bang unawain yun? Amen. So, sabi nga ni si Panaya, turn to the Lord, all you humble people of the land. Obey His command, do what is right, and humble yourself before the Lord. Perhaps you will escape punishment on the day when the Lord shows His eager. Kaya magbalik loob daw po tayo sa Panginoon, sabi ni Propetesa si Panaya. Lahat tayo na magpakumbaba, kaya kayo na nandun na sa pagpapakumbaba, ay manatili kayong mapagpakumbaba. Amen? Manatili kayong mapagpakumbaba. Yung mga hindi mayabang, huwag ninyo nang isipin na maging mayabang kayo. Kasi pagdating ng Panginoon, hindi kayo makakasama doon sa kukuhanin ng Panginoon. Makakasama man kayo doon sa lilipulin. Amen po ba? Lilipulin ng Panginoon. Kaya nga, don't stop making excuse. Amen? So wag na, iwasan na natin yung lagi tayong nag-aalibay sa Diyos. Kahit na tama ang Panginoon, sinasabi natin, ay hindi. Magpasimula tayo ngayon sa tamang desisyon. Magpasimula tayo ngayon sa pagsunod. Amen po? Some of us, they're just making the word of God as front for their wicked ways. Ano ibig sabihin? Kalimitan po sa ating lahat, ginagawa nila nga pang-front lang ang salita ng Diyos doon sa kanilang mga ginagawang kalikuan. Amen po ba? Hello? Alam niyo po ba, kapag ginagawa natin ito lagi, hindi lang ang sarili natin ang niluloko natin, kundi ang Diyos mismo. Amen? Kalimitan, ginagawa nilang front yung Word of God, pero lumalakad naman sa kamalian.
Amen. Even Isaiah 60 verse 22, kung ating pong titingnan, ano ang nakalagay doon? Pangyayarihin lamang ito ng Diyos kapag matuwid ang ating nilalakaran. Ang sabi dito, even the smallest and humblest family will become a great as a powerful nation. When the right times comes, I will make this happen. Quickly, I am the Lord. Ang sabi sa Tagalog, ang pinakamaliit na lipin ninyo ay dadamihin ng mainam at ang munting bansa ay makapangyarihan. Ako si Yahweh na kaagad tutupad sa aking mga pangako kapag dumarating na ang takdang panahon. Kapag hindi natin pinamuhayan ito, hindi ito pangyayarihin ng Diyos. Pero ang sabi nga, kapag sumusunod tayo sa utos ng Panginoon, kahit na maliit, kahit na pinakamaliit at pinakamapagpakumbabang pamilya, magiging itatanyag ng Panginoon. Amen? Gagawin siyang ulo, o gagawin siyang dakila ng Diyos. Amen? Gagawing makapangyarihang bansa, kahit na maliit lang na pag sinabi mo yung sambahayan mo, maliit lang, pero lahat namang mananampalataya, sulit, gagawin kayong makapangyarihang pamilya. Amen. Ang turing kasi ng Panginoon dyan, isang bansa, gagawin niya ang powerful na bansa. Kapag dumating na ang panahon, gagawin ito ng Panginoon, kaagad-agad siya ang tumutupad sa pangako ng Diyos. Amen po ba? Pinakamaliit na lipi ng pamilya nyo, ibig sabihin, konti lang na lahi, pero sumusunod kayong lahat sa Panginoon. Iniiwasan yung mga maling gawa, sumusunod sa utos ng Diyos, gagawin niyang dakila ang pamilya nyo. Itatanyag kayo sa lahat ng dako. Kahit saan ka man pumaroon, kahit ano man yung gawin mo, trabaho mo, negosyo mo, pagpapalain ka ng Diyos. Yan ang pangako ng Panginoon. Siya ang tutupad niyan pagdating ng panahon. Amen po ba? Mabuti po ba ang Diyos? Amen. So yan po yung mga dapat nating gawin for us to prepare our hearts for the judgment of God. Kaya nga, sabi nga, lahat kayo, yung mga humble na, manatili kayong humble. Huwag nyo nang isipin na magpapakataas ka pa. Yung mga nag-iisip na sumunod sa kalooban ng Diyos, kapag ikay hindi humble, magpaka-humble ka na. Magpakumbaba ka na, huwag mo nang paigtingin yung iyong ego, yung pride at naging ego. Sapagkat hindi ka magkakaroon ng lugar sa kaharian ng Diyos. Amen? Sabi nga, lahat nga, di ba? Lahat, lilipulin ng Diyos. Lahat, walang ititira. Walang ititira sa ibabaw ng lupa. Lahat yan, kahit na yung ibon na nilikha niya, wala na mga kinalaman sa paggawa ng masama, yung mga isda, yung mga hayop, lahat yan aalisin ng Panginoon sa sandaigdig na ito. Amen? Purihin po natin ang ating Diyos na buhay. Mabuti po ba ang Diyos? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah! May natutunan po ba? Lord, we thank you, Father God, for this message for us. Napakabuti mo nga po, Panginoon. Nawa ito ay maisabuhay namin. Makita namin, Panginoon, kung saan bahagi sa buhay namin kami makapagsimula na magdesisyon na sumunod sa iyo, na manatiling mapagpakumbaba, na manatiling sumunod sa kalooban mo. Salamat po, Diyos, sa umagang ito. Maparangalan ka nawa ng buhay na ipinaglingkod namin sa iyo. Sa tanging pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen.